Okay. So, kung hindi niyo napanood ang discussion natin kung sino ang tumuklaw kay Vice Ganda. Yeah. Ganda na talaga, hindi natanda. Kasi this time tama yung sinabi niya, no? Talaga naman, ayaw natin sa korupsyon, nasanay na lang tayo. Parang yan ang mahirap sa atin mga ate at kuya, no? Dagdag ko lang bago natin puntahan yung kasi si VP Sara tinuklaw rin ng tinutuklaw ng mga ahas sa lipunan. Collected naman. So, where was I? Parang tinanggap na lang natin at mahirap yan. Parang naiintindihan natin na lahat ng kilos, galaw, kibot, pag-utot, paghinga ng politiko, involve ang corruption. Tinanggap na natin na kumukuha sila ng kickback sa mga proyekto, sa mga budget na tinatanggap nila, sa buwis natin. Alam natin may mga naibubulsa sila. Tinanggap na lang natin. Hindi tayo umaangal. Parang sa atin, ano magagawa natin? Hindi tayo interesado sa public service. Ayaw din natin, di ba? Ayaw rin natin maging politiko. Marami sa atin ang ayaw maging public servant kasi nga delikado rin. Ayaw nating ma-involve sa mga bangbangan, right? Barilan ng mga politiko nag-aagawan sa pwesto. O sige, maglaro kayo diyan, puro kayo naman mga demonyo naman kayo lahat. Wala nang matino. Di ba? O basta kami magkakayod na lang kami. Kakayod na lang kami, maghahanap buhay na lang kami para ano. Ganun na mentalidad ng mga Pinoy, karamihan, di ba? Maghahanap buhay na lang kami, hindi namin iaasa sa inyo ang aming kakainin sa araw-araw. Mali! Nakasalalay din sa mga politiko kung paano umundad ng buhay natin. Tingnan nyo nangyari ngayon sa bigas, di ba yung solusyon ni Papshi? Pigilan yung mga retailers, yung mga maliliit na tindahan na magbenta ng may tubo. Di ba na-discuss din ni Binibining Marley Kayan na binili ang bigas ng 48, ibibenta din ng 45. Lugi talaga, nagpalugi na ng 3 piso dahil nga utos ng gobyerno. Kapag hindi sumunod ang mga maliliit na tindahan, sila ang mapaparusahan. Kumusta naman ang mga smugglers at hoarders? Naparusahan na ba? May nakulong na ba? Habang buhay yan, walang piyansa. Diyos ko, pati nga yung mga durugista ngayon, pati yung mga may kaso sa illegal na droga ay nakakalabas ng kulungan. O hindi nahuhuli. Nahuhulihan ng baril. Nakakalabas ng kulungan. Ang lala ng problema kaya tama po talaga sinabi ni Vice Ganda, kaya siya natuklaw ng ahas. 'Di ba ang boses ni Ann parang korupsyon sa gobyerno, tinanggap na lang kahit ayaw naman natin. Tanggap na natin, naiintindihan na natin, kaya lang ngayon parang mas matindi ang kamkaman blues, kaya siguro napikon si ahas. Napikon si ahas, parang wow, umiimik-imik tong mga to parang hindi kayo nakakatikim ng pagpapala. Disiplinahin nyo yung aklang yan tigil muna ng 12 days. Anyway, punta tayo kay VP Sara kasi kinukuyog din po at tinutuklaw si VP Sara ng napakaraming ahas sa lipunan. Kasi siguro banta talaga si VP Sara pagdating ng 2028 elections. Or maybe pwedeng si VP Sara ang yun naman ang trabaho ni VP Sara, yun ang mandato ni VP Sara, ang humalili sa Pangulo sakaling hindi niya kayang gampanan. 'Di ba? Yan naman ang purpose ng Vice President. Ang humalili sa Pangulo if ever na maimbalido, ma-disable, ma-aksidente, mag-quit, ma-impeach, mategi bumbum ang Pangulo, siya ang papalit. Kailangan may reserba. 'Di ba? May spare tire para umandar ang isang sasakyan kapag naflatan. Parang ganun yun eh. Pero ito nga po yung mga banat ng mga pinklawan. At puntahan din natin mamaya yung banat and siguro gustong ipahiya ni Senator Raffy Tulfo si VP Sara or subukin din ang galing ni VP Sara bilang DepEd Secretary. Kasi si VP Sara, 3 ang iniintindi nitong trabaho ngayon sa gobyerno natin. So, mukha naman talagang malakas ang stamina ni VP Sara eh. Maganda rin, mano rin to, di ba malaki rin ang pangatawan ni VP Sara, malaking bulas, so nakita ko na yun sa personal. So, mukhang physically, mentally, spiritually equipped si VP Sara to handle such responsibilities. 3 ang trabaho niya, Vice President ng Pilipinas, Secretary ng DepEd, co-Vice Chairman din ng NCFL-CAC. Pero kinukumpara si VP Sara kay Prince William ng mga pinklawan. Eto one is heir to the throne, the other a spare tire. So, reserba lang daw si VP Sara. Yung isa naman ay tagapagmana ng trono. Si Prince William, right? Anak ni Prince Charles. Anak ni dating Princess Diana. Si Prince William daw, 50 lang ang security staff. Wala daw confidential fund. Si VP Sara,
433 ang security staff, 500 million ang confidential fund. So, 'di ba, royalty daw tagapagmana, pero hindi naman ganoon kalaki ang ginagastos at hindi naman ganoon ka extravagant or kailangan protektahan ng bonggang-bongga, pero huwag ka. Susunod na hari ng Inglaterra ito, 'di ba? Ay, ba't niya ikukumpara si Prince William kay VP Sara? Bakit? Pareho ang uri ng gobyerno ng UK at Pilipinas. Yung peace and order, yung law and order, magulo ba sa UK? May mga NPA ba sa UK? Maaari, pero baka NPA yun ng Pilipinas, nandun lang sa UK. May kilala nga rin ako doon, salot na akla, nasa UK. Oh, 50 security staff, baka sapat na yun eh. Wala pa naman siguro siyang trabaho, prinsipe lang siya. Right? Wala pa siyang responsibilidad sa gobyerno ng UK. Ay si VP Sara, 3 ang trabaho. So kung meron siyang 433 security staff, hindi lang yan sa Office of the Vice President. Yung iba dyan nasa NTF-ELCAC, yung iba nasa DepEd. Oh, 500 million confidential fund, sa tingin nyo malaki yan? Hindi. Ang confidential fund ng Pangulo natin nasa 2.5 billion eh. Confidential fund na hindi natin alam kung paano gagamitin. 'Di ba? Oh. So saan gagamitin ni Papshi yung kanyang confidential fund? At least sabi ni VP Sara, ang kanyang confidential fund, at tama ang iyong prinsesa dito, ay gagamitin para kontrahin, 'di ba? Harangin, maybe gamitin niyang pera for investigation, for intel, for papremyo din, 'di ba? Sa mga recruiter ng mga NPA sa eskwelahan. At nasa NTF-ELCAC din si VP Sara. Or maybe confidential fund ito ng kanyang opisina bilang Vice President, dun pa rin yan gagamitin. Oh, syempre nagkasagutan po si VP Sara at saka si Senator Raffy Tulfo, pero dito muna tayo. Kasi ganito kinukumpara talaga eh. Tingnan nyo ha. Ayan. May comparison talaga ang mga pinklawan kay VP Sara at sa mga nakaraang Vice President. Pati nga sa prinsipe ng Inglaterra, kinukumpara si VP Sara. Parang gusto na palabasin, napaka high maintenance naman ni VP Sara, napaka arte naman, napaka paranoid. Pwedeng ganun, di ba? Paranoid. Kasi nga, ba't ganun karami ang kanyang security staff? Samantalang yung prinsipe ng Inglaterra, 50 lang ang security guard or staff. Si Lenlen daw, 78 lang ang kanyang security personnel. Si VP Sara, 433. Ano ba trabaho ni Lenlen doon? Binabanatan ba ni Lenlen doon ng mga NPA? Oh. So 78 ka security guards or bodyguards, napakarami na yan kung tutuusin. Kinukumpara nila yan, di ba? Oh, ito naman po ang kaaway ni VP Sara at ni Lenlen. Kumpara natin. Sino ang mga threats, banta kay VP Sara at kaaway niya? Ang kaaway ni VP Sara, armed terrorists. Target si VP Sara ng mga NFE, ng mga terorista. Hindi sila papayag na may isa na namang Duterteng babalik sa posisyon sa Kamangyang. At mukhang ang pumipigil din dyan ay ang mga ensaymada rin at mga alipores ni Ahas at alipores ni Bakulao at Itamba. Right? Kasi tinawag ni VP Sara na Tamba si si Jollibee, di ba? So, target na rin nila. Oh, armed terrorists, kalaban ni VP Sara, NPA recruitment, yun yung gusto niyang mapigilan sa mga eskwelahan kasi ang target ng mga yan. VP Sara, ang recruitment nasa mga liblib rin na probinsya, liblib na barangay, 'di ba? Sa mga indigenous peoples natin, sa mga katutubo, VP Sara. So since nasa NTF-ELCAC ka, hindi lang sa eskwelahan ng recruitment. Ang ginagawa ng mga NPA, yung mga katutubo, aapihin, babangbangin, 'di ba? Alam niyo nang gagawin, tsutyugihin habang sila'y nakasuot kunwari ng uniforme ng mga sundalo at pulis. Palalabasin ng mga NPA na yan na ang gumawa ay yung mga suot nila uniforme ng mga kasundaluhan eh. O kita niyo ginagawa sa inyo ng mga nakaupo ngayon, pinapatay kayo, kinakawawa kayo, umanib na kayo sa aming kilusan. Wag ka, sila rin pala yung tsumugi sa mga katutubo. 'Di ba? So rampant ang recruitment mga ate at kuya. Lalo ngayon pahina sila. Communist groomers, ayan pa mga nang be-brainwash para maging komunista.
Ang lahat-lahat, hindi lang estudyante. So, napakaraming kalaban ni VP Sara. Ang kalaban lang naman ni Lenlen noon, mga trolls, ayan. Trolls daw kami. Bumabanat kay Lenlen noon. Hello sa mga fans ni Lenlen dyan. Low trust rating. Yung kalaban ni Lenlen, mababa yung kanyang trust rating noon, di ba? At mga video splicers, di ba? Yung mga video ni Lenlen ng pagiging sabaw niya, inisplice daw yung video, kinat daw ng para mapahiya daw siya. Mga ganong moment noon. Mga pag-iyong niya at kung ano pa mga ensayo. Ano ba? Pandesal. Diyos ko po, si Lenlen merong issue noon ng pandesal at mineral. Ngayon si Papsi ang issue naman ensaymada. Parang walang kinaibahan si Papsi kay Lenlen, no? Kung si Lenlen, post ko pala yun mamaya sa Facebook. Kung si Lenlen may pandesal at mineral, si Papsi may ensaymada. Kung si Lenlen may palugaw, si Papsi may pa-ensaymada. Pero syempre, ito po yung malalang banggaan ni VP Sara at saka ni Senator Raffy Tulfo. Yun ang matingin ko dito ay may point si Raffy Tulfo. Pero mukhang alam ni VP Sara ang kanyang trabaho. Ay, abogada baga naman. At saka sa tingin ko rin po, ito talaga ang magiging matinding banggaan pagdating ng 2028 elections. Presidential elections yon. Ang 2025, local elections, di ba? Senatorial and local. Ngayon yatang taon, mayroong barangay elections naman at saka SK. Pero sa 2028, mukhang ito ang magbabanggaan. Hindi ko alam kung paano nila pababanguhin si Tamba. Kasi parang ayaw ng bitawan ng mga makakapangyarihan ngayon ang pwesto eh. 'Di ba? So paano ipoposisyon si Tamba, paano ipoposisyon si Ahas? Mukhang si Ahas nagbabalak ng Senate position yan. Pero so far ito ang magiging mukhang matinik na magkalaban come 2028. Si VP Sara, millions ang followers pero di hamak na napakaraming followers ni Senator Raffy. Ang alam ko, nasa 30 to 40 million ang followers ni Senator Raffy. Si VP Sara, maybe we can check mga ate at kuya para may kumpara lang natin. Open ko lang. Hold on. Alright. Raffy. At sa Facebook lang tayo pumunta. Huwag na sa YouTube at saka sa iba pang social media. Ba? Seriously? Raffy Tulfo? Ito lang. Raffy Tulfo in action. Tingnan natin. Unbelievable. Teka lang. Raffy Tulfo. Ang alam ko nasa 30 to 40 million kasi si Raffy Tulfo eh. Anyway, ba't kaunti? Baka panibago na niya tong page. Teka lang, VP Sara. Tingnan natin. Inday. Ayan. So, tiningnan ko yung Facebook, mga official Facebook page ni VP Sara at saka ni Senator Raffy. Ito yung kay VP Sara. Tama ang naalala ko. Nasa 2 million. Pero ang bilis din lumaki ng page ni VP Sara, mga ate at kuya. She has 2 million followers, right? Pero ang boto ni VP Sara noong nakarang elections, 32 million. Sana totoo yung figure. Kasi pinagdududahan yung 31 million ni Papsi. 2 million ang followers ni VP Sara, 2.1. Kay Idol Raffy, and I think this is a what? I don't think so. Verified, mga ate at kuya. Baka panibago na niya to. He has a ito ba yung kanyang recent? I don't think so. Pero verified eh. Pero pinagmamalaki na ni Senator Raffy na ang kanyang followers ay nasa 30 to 40 million. Right? Naalala nyo nung panahon ng elections na parang tingnan natin kung saan lulugar yung 16 million nyo sa aking 30 to 40 million. Parang pinaringgan niya nun si Pangulong Duterte kasi ang boto ni Pangulong Duterte dati ay 16 million lang. Yung kanyang followers kasi 30 to 40 million. Combined yun yung Facebook and YouTube. Hindi niya naiisip na baka yung followers niya on YouTube, followers din niya on Facebook. But still, milyones ang followers. Ngayon, ito yung banggaan ni VP Sara at Senator Raffy na hindi siguro nag-guess ni Senator Raffy na kinukot siya na ni VP Sara. Sinusupla na siya dito ng malala ni VP Sara. Sabi ko sa inyo, si VP Sara simpleng bumigwas pero kung naiintindihan mo, nasapok ka na pala ng malala. Sabi ni ito yung argument nila nung parang may budget hearing ng DepEd. Meron pong
Meron pong kapangyarihan ng DepEd para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contributions ng PTA, Parents and Teachers Association. I don't give a heck about the confidential funds. O kasi nagre-request nga ng confidential funds si VP Sara, no? So wala, okay, kumbaga parang okay, pwede namin pagbigyan yung confidential funds mo, pero baka pwede disiplinahin mo naman yung mga teachers nang hihingi ng contribution lagi sa mga magulang. Eh alam niyo naman ang mga nag-aaral in public, hindi naman lahat mayaman. In fact, kung mayaman ang isang pamilya, hindi nila papapasukin ang anak nila sa public. Magpa-private ang mga 'yan, 'di ba? Kasi ang private schools, kahit paano naka-aircon, maganda yung facilities, mga sosyal, 'di ba? Kahit na dugo-dugo na sa mahal ng tuition. Sa public kasi kasalamuhan ng mga anak mayaman ang mga maralita. Baka mamaya basag ulo, maraming basag ulo sa public schools. Pero sinasabi ko sa inyo, maganda ang turo sa public kumpara sa private. Kasi galing ako sa private, 'di ba? Oh, nakita ko yung difference. Mas maganda po ang turo sa public kaysa sa private. Yun nga lang, daig ng private ang mga facilities and equipments ng public kasi kaya nga nilalaanan ng malaking budget ang DepEd kahit papaano para mapaganda yung facilities ng public schools. So, yan. Wala daw siyang pakialam. He doesn't give a damn tungkol sa confidential funds. Ang pakialam ko talaga is yung concern ng mga magulang. Totoo po ito, nagrereklamo yung ibang parents kasi parang bakit hingi pa ng hingi ng contribution sa mga magulang ang mga teachers at eskwelahan para sa kanilang mga proyekto, ganyan. Eh, alam na nga nilang mahirap ang buhay ngayon, hinihingan pa sila. Sabi ni VP Sara, you asked the question, paano kayo makakatulong na senator na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal ang voluntary contributions sa mga PTAs or Parent Teacher Association. Gumawa daw kayo, Sir Raffy Tulfo, ng batas para ipagbawal ang voluntary contributions. So, hindi nagpanting ang tenga dito ni Senator Raffy, pero hindi niya nakuha yung context ng sinabi ni VP Sara. Correct. Trabaho ng mga senador ang gumawa ng batas. Pero take note, kaya bang ipagbawal ang voluntary contribution sa mga PTA? Voluntary nga eh. Magkusa ka, hindi ka pinipilit, hindi compulsory, hindi mandatory. Kung may mga magulang na gustong mag-contribute, kung meron silang gustong ipagawang kisame, sirang electric fan or wall fan, right? Magpintura ng upuan, voluntary. Mag-volunteer ang teacher kung kaya nila magbigay, hindi naman pinipilit kung ayaw. Kayang ipagbawal ng senador ang voluntary contributions? Kaya bang pagbawalan ng mga mambabatas natin yung magkusa ka na lang kung may bibigay ka, kung wala hindi naman namin kayo kaya bang ipagbawal yon? Nasa phrase na nga voluntary contributions. So actually pinagmukhang mangmang ni VP Sara dito si Senator Raffy Tulfo at wala siyang kaide-ideya. Ganyan katinik si VP Sara. So sino ang pipiliin yung Pangulo come 2028? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.